I suggested the Xylo eggs. What's that with those are? Welcome back sa bago niyong paborito at inaabangang homegrown podcast hatid ng The Get Up Hardware. Ayun ay ang The Vandals Block. Ngayon, kasama natin ang isa sa mga hottest, pinakamainit na bandal sa Manila. Walang iba, si Tings, aka Bagay, aka Aurora Dreams. Yeah. Yeah, Kamusta, tol? Kamusta? ayos naman tol. Ito. Gumagawa ulit. Focus sa mga mga kailangan i-focus sa pamilya, negosyo. Yun. Etong mga nakaraan, rat-rat ke, men, itang. Mm. Taga-rat-rat, men. Sunod talaga. Di ba? Oo. Kwento mo kami lahat, manonood about sa kung paano ka nagsimula mag-graffiti. Okay. Nagsimula ako mag-graffiti 2012 late. Nalaman ko lang yun sa mga schoolmate ko nung college. Kumbaga, na-curious lang din ako. Tapos, yun. Nagsimula ako sa papel-papel lang. Tapos, di ko pa alam dati yung yung spray paint. Di ko pa alam yun. Nalaman ko lang yun nung, yung isa kong kasama sa school, Seymour, bumili siyang spray paint. Tapos, yun. Nag-try kami sa streets. Then, yun, tuloy-tuloy na. Nung una, parang para sa akin, yun parang hirap kasi syempre, sa streets ka, marami kang kalaban sa streets. Syempre, pwede yung pagtripan. Sa lugar namin, prone sa trip talaga. Manila Manila base ako eh. Tapos, ano ba? Prone ka sa trip. Tapos, syempre, hindi pa ako marunong masyado nun kasi dati hindi pa ako exposed kung paano gumamit yung spray paint. Lagi lang ako sa papel. Tapos, nung mga medyo tumagal-tagal na, nakilala ko si Armac na kakro ko ngayon. Siya yung parang gumabay sa akin para sa gantong larangan. Okay. Bali si Armac talaga. Oo, Si Armac. Nasaan na ngayon si Armac? Sa Taiwan. Nasa Taiwan siya ngayon, nasa Taiwan. Kumbaga, nung mga panahong wala talaga akong alam. Kasi yung bahay ko tsaka yung bahay ni Armac, parang isang kanto lang. Talaga. Tapos, yun, lagi akong pumupunta sa bahay nila, nag-sketch kami. Tapos, siya yung nag-inspira sa akin na, sige tol, tuloy-tuloy mo lang yan tol. Gawa ka lang ng gawa. Siyempre, sa una, pangit yan. Pangit. Wala naman nagsisimula ng maganda eh. Kumbaga, tuloy-tuloy mo lang. Hanggang ngayon, gumagawa pa rin ako. Dahil sa kanya. Tapos, yun, sa style dati, alam niyo naman yung style ko dati, di ba? Oo. Yung style ko dati, characters, na ginawa ko ngayong letters. Na-inspira ako kasi dati kay Drone. Si Drone talaga. Nakita ko yung gawa niya sa may San Juan sa may bandang Green Hills. Sabi ko, pwede pala yung gano'n na puro mukha. Pero yun yung throw-ups mo, yun yung gawa mo. Yun. Tapos in-apply ko sa letters ko. Tapos yun yung ginawa-gawa ko lagi. Ulit-ulit. Ayos, men, no? Kasi si Drone, OG yan eh, men. Oo, yun. Kasi dati, mga bandang mga 2010, sila eh, mga KST. Oo, KST, malakas talaga yun. KST, sila Nuno. Pero kay Drone talaga yung pumukaw sa mata ko dati. Na parang, iba yung nito, iba yung style, kumbaga,
Kasi karamihan dati puro letters, di ba? Tapos si Drone lang yun na parang letter siya pero may halong characters. O kasi sa character and kung graffiti artist ka, character ginagawa mo. Kumbaga, doon ka sa mga peace side di ba? Oo. Tapos, parang si Drone, parang nagagawa niya as bombing. Oo. Sa nagawa niya, kumbaga, sa ano kasi, sa pag nagka-characters ka, legals lang Kumbaga, sa legals mo lang nagagawa yun. Si Drone kasi, pinag-mix niya yung letters tsaka yung characters, tapos ginagawa niya sa bombing pa. Illegals pa. Oo, okay yun. Kasi parang sobrang lakas ng kumbaga powerful yung ginagawa niya Hindi lang, kung ako graffiti artist ako, tapos gumagawa ng character, hindi ko kayang gawin yung character ko as a na merong adrenaline. Sama ako ng adrenaline, tapos may thrill din. Parang hindi ko magagawa mismo yung character ko Kung magdodrawing ako ng ano bang character ng Pokemon sa spot na yan, kailangan matagal para magawa ko yung character Hindi nagagawa nyo kasi na parang lalo ka na, tinadtad mo yung Manila ng character mo dati. Oo, yun. Ano yun? Talagang pag yung style ko na yun, siguro season props, pinakamatagal ko dati. 5 minutes yun dati. Kasi, syempre, details lang. Ang dami mong, may mata-mata pa, may mga kung ano-ano pa, ilong, gano'n. Tapos, nakaka-practice yun nga. Dahil sinabi mo, natagtad ko yung Manila. Parang nagawa ko na lang yun ng 3 minutes to 2 minutes. Kasi kabisado mo na Kabisado. saan yung mata, saan yung ilong, ganyan. Tag doon, kwentuhan mo kami tol ng about sa kasi galing ka galing ka Manila, talagang slums talaga Gumawa doon tol. Sobra. Nagkwento nga sa amin kasi nung nakaraan na parang nung gumawa sila ni nurse noon, meron time na inistapan sila ng riding and tandem. Parang inistapan sila doon sa isang spot. Nagulat sila, inistapan sila na parang tinanong, sinabihan sila na umalis na parang hindi madamay. Ganun kahirap gumawa doon sa Manila. Sa Manila talaga parang anytime pwede kang pagtripan ng tao. Lalo na yung vandals kasi parang sa isip nila, nagtitrip ka lang din. Oo. Parang inisip nila gang. Siyempre, hindi naman tayo. Oo, din. Kasi dito sa shop may mga lumalapit May mga time na pag nung ako bantay, may mga time na malapit dito, kuya kayo ba yung mga nagsusulat dyan sa kanto-kanto na parang, ano ba kayo, mga gang ba kayo, mga geng-geng ba kayo? Sabi, hindi sir, kami lang po yung mga, gumagawa ng mga mural dyan, ganyan. Nagsusupply ng mga art supply, kasi yun. So, nag-inspira sa'yo si Armac. Si Armac talaga since day one hanggang ngayon. Tapos, bakit Kings, man? Things tol, simulat pagkabata, things na talaga, hindi pa ako nag-graffiti, yun na talaga palayo ko kahit sa Riles, sa amin, things talaga. Counter-Strike, Dota, or what, things talaga tol. Yeah. Kasi, okay yung mga ganun no? Di ba? Yun nga, tulad nga nung nakarang podcast, yung ibang mga writer, iba, na parang depende kung ano yung name nila. Minsan name nga nila, alias nila, ganyan. Pero hindi naman din malalaman kung sino yun alias kahit ikaw, halimbawa, alias mo, Bornok tol di ba? Malayo, di ba? Ayos yung, ngayon lang namin nalaman yun, na, pangalan mo sa mga laro, tapos palayo niya. Palayo ko talaga. Tapos tol, gano'n ka nakatagal dito sa larangan to? Siguro, 2025 na ngayon. 13 years na. 13 years na rin. 13 years na sa eksena na to na yun, gumagawa pa rin. Tagal na rin. Matagal na rin, kumbaga. Yung mga bata ngayon, hindi pa sila yung mga batang writer ngayon sa daan, hindi pa sila pinapanganak, nag-graffiti na kayo. Kumbaga yung iba, dumidede pa. Dumidede pa. Ayos naman, tangin na.
Nga pala tol, anong crew ka nagsimula? Simula akong crew, MCD, yung, Yan yung pinakauna talaga. yung, Mexites different, kasi yun yung, dahil nga lagi kami magkasama ni Arma, gumawa na lang kami ng crew dalawa. Yun, tapos, Umami na lang talaga. nagsali na lang kami mga tropa-tropa. Tapos, yun, ngayon, nagsali kami ng mga bago kasi nga naging inactive kami dati, diba? Tapos, yun, bumalik. Tapos, ang crew ko pa ngayon, 619. Yung crew namin nila Nears, nila kasi, yun naman, way back 2020, pandemic, piniem ako ni Ispa sa IG na, tol, sali ka sa 619. Sabi ko, sige tol, walang problema. Tapos yung naman, isa kong crew, yung RPG, way back 2016 na tayo, no, 17. In-invite nila ako kasi lagi akong, kahit bundles tayo, na nasama ako dun sa meeting of style. Tapos in-invite nila ako. Yun, sumali. Sabi sige, walang problema. Kasi sa akin, okay lang naman. Basta invite nyo ako sa grupo ninyo. Pasingit ako, tol. Sige, tol. Nasama ka sa meeting of styles. Oo. Kahit bandals, Oo. bandals yung larangan. Nasama ka sa... Meeting of styles. Tapos, yung RPG, kung hindi ko may tatanong, kung tatanungin ko, men, puro sila mga peace, di ba? Oo, yes, ayun. Kumbaga, kayo lang yung mga bandals doon, no? Okay din, no? Kumbaga parang sa RPG kasi, ako lang yung bundles, tapos the rest sila, puro pyesa na sila lahat. Piyasahan na sila doon. Pyesahan na sila. So, tatlo yung crew. Oo, tatlo yung crew. MCD, 619, tsaka RPG. Shoutout sa mga crew nyo, men. Kung nandiyan kayo nanonood, shoutout sa inyo. Shoutout sa inyo lahat. Yeah. Tag doon, tatlo yung crew mo, men, eh. Kung wala kang crew, men, or ano yung kaibahan ng pagkakaroon ng crew kaysa sa wala? Gaano kalakas tumatama sa yung pagkakaroon ng crew, men? Sa akin kasi, yung importante magkaroon ng crew kasi unang-una sa lahat. Siyempre din, mag-sharing kayo ng kaalaman nyo, knowledge. Unang-una sa letters. Paano kayo gagawa? Pangalawa, yung crew kasi, hindi naman siya crew lang, as in sa graffiti lang eh. Minsan yung crew, parang pangalawang pamilya mo na yan. Sila yung gumagabay sa'yo. Halimbawa, sablay ka na. Minsan may tatapik sa'yo dyan na tol, sablay ka na. Balik ka na sa kumbaga, sablay ka na, kumbaga, huwag mo nang gawin yan. Yung sa usaping crew kasi para sa akin, dalawa yan para sa akin. Yung una, nag-sharings kayo ng kaalaman para sa mga phishing, bombing, letters. Pangalawa, para may kasama ka. Kumbaga, kung i-get up kayo, may kasama ka. Tapos, pangatlo, bandings. Tapos, kaya yung pangalawa sa crew, kaya sinasabi ko siya parang pamilya na. Kasi hindi naman natatapos yung crew sa sa graffiti lang. Nagiging pamilya mo rin yan. Kumbaga, yung mga kasama mo dyan, yung iba magiging kuya-kuyahan mo, iba kapatid mo, iba magiging kasama kong sa trabaho, sa kung saan man, iba kasama mo sa kalokohan, gano'n. Tsaka yung iba, sila rin yung magpapayo sa'yo na mali na yung ginagawa mo pag ka na ng landas. Kumbaga, nalilis ka na ng landas. Sila yung magtutuwid sa'yo na, tol, tama na yan. Ganun. Yeah. Solid yung mga sinabi niya. Kayo mga nanonood yan, yung mga sinabi niya, sobrang marami tayong mapupulot eh. Hindi nalaman ko rin sa kanya na hindi lang dahil sa crew nakakuha tayo ng mga kalokohan o dahil minsan yung mga crew, kapatid parang matututo tayo sa kanila eh. Yung iba mo pang ka-crew, minsan, tol, wala kang trabaho. Tara, may trabahong open dito. Yun na talaga. Kaya nga crew kapatid eh. Kapatid talaga, hindi lang siya parang graffiti. Kumbaga, panglahatan siya dapat. Kumbaga, graffiti, fraternity, Family, lahat. lahat na yun. Yung sa pagiging solo naman, naman yun. Kumbaga, para sa akin, kung solo artist ka lang, ayaw mo ng crew. Self-improving ka lang sa sarili mo. Kumbaga,
ikaw mag-aaral kung paano mo gagawin lahat. Paano yung flaring, paano mag-fill in, paano pagtuktungin yung mga letters na gusto mong gawin sa sarili mo. Tapos pag nagbo-bombings ka, ikaw lang mag-isa, wala kang kasama. Yun lang. Ang maganda lang sa solo, para sa akin, pag nagbo-bombings ka, ikaw lang sa spot, kung kaya mo sakupin yung isang spot, sakupin mo. Yun. Pero kung maganda pa sa solo, pag nahuli ka, sarili mo lang. Wala kang isipin. Yun yung akin. Yeah. Kasi kung ako rin eh, di ba gaya nga ng nakaraan na podcast, kung ako yung halimbawa, kung ako, writer ako, hindi ko kayang solo, men. Hindi ko kaya kasi kakabahan ako sa spot na yan. Dyan lang sa tapat ng shop na to eh. Halimbawa, ako lang mag-isip. Wala pa ako experience kung halimbawa man lang, di ko kaya, kailangan kong sumali sa crew. Sa akin lang gusto ko rin matuto eh. Sasali ako sa mga crew ng mga, halimbawa, mga bago lang din, para makasama ko rin yung mga ka-level ko. Pero mas okay din na sumali sa mga kuya na eh. May mga lamang May matutunan ka rin. Kumbaga, yung mga experience nila, ma-share nila sa'yo. Hindi yung, kasi para sa akin, pag pare-parehas kayo, ano pa yan eh, kapaan pa yan, tapos more in kalokohan pa yan. Kumbaga, yung kung ano yung knowledge ng isa, yun lang yung masashare sa isa. Hindi katulad ng pag may mga ahead na sa'yo, lahat ng naranasan niya, lahat na natututunan niya, masashare niya sa'yo na ikaw na bahala kung gagawin mo o hindi. Yeah, tama din. Na anong naranasan mo ng mag-solo? I mean, gumawa sa spot na solo ka. Ano yung pakiramdam mo doon, tol? Na habang gumagawa ka, ikaw lang mag-isa. Ano ba, aligaga ka ba? Or Ngayon nung ngayon, mas madalas kasi ako mag-isa. Kung pag wala yung tropa ko, shoutout sa'yo Lax, yan, sa tropa kong rider ko, pag wala yun, ako lang mag-isa. Kumbaga, nagbo-bombings ako mag-isa, gumagawa ako mag-isa. Pag mag-isa kasi, unang-una adrenaline rush. Yun, kumbaga, pag ako gumagawa mag-isa, para akong, kaliwat kanan ako tumitingin. Kaliwat kanan, ang mahirap sa akin, malabo na yung mata ko Malabo na yung mata ko. Kumbaga, sugal na lang. Pag may nakita akong red and blue, tumitigil ako. Kahit malayo kasi pag malabo yung mata mo, gano'n mo lang. Parang sipatin mo lang, makikita mo. Maganda, sa akin kasi, ngayong taon, mas madalas ako gumawa mag-isa. Adrenaline rush. Tapos pag natapos ko, masaya kasi nga, ginagawa ko ngayon, malalaki. Sobrang lalaki. Kumbaga, pag nahuli ako, huli talaga. Pag di nahuli, nagawa ko ng talagang natapos ko. Tuwan-tuwa ako kasi, adrenaline rush ko, kung makikita niyo yung damit ko, syempre mataba ako. Pawis na pawis ako para akong tinubigan. nakita ko yung isa mong gawa, ang laki, men. Parang isa't kalahating bus. Ganon kalaki. Ilang page na gagawa mo doon, men? Pag boss ni gamit ko, nasabi ko, wala, di naman sponsor. Okay lang yun, men. Boss din kami dito, bilhin kayo, men. pag boss ni Tol, sa silver, kaya ko yung 2.5. 2.5. Pero spread yun, Tol. Kasi merong fill-in na, di ba, sa fill-in yung medyo malupitan. Meron namang fill-in na spread yung parang malayo, ini-spread mo lang. 2.5. Pero pag sinusolid ko talaga yung talagang fill-in, 3. Pag malaki. Yes. Alam nyo na. Pero pag syempre, sponsored tayo ni Commander, yung dope, siguro sa isang dope na ganito kalaki, may matitirang konti yan. Okay. So, kaya pala, eto 600 ml. Yan. Kaya mong buhusin yan. Or may matitira pa. Matitirang ganito lang. Na chromes. Parang pwede mo pa siyang pangtag ng 1 o 2. Okay, gets. Okay din, no? Dahil na-share mo rin yung kung paano ka gumawa, ganyan. Thank you. Dahil na tinanggap mo yung invitation namin sa'yo, men. Walang problema sa Tol. Okay lang. So,
break time muna tayo, men. Magbabalik tayo mamaya-maya pagkatapos ng commercial na to. Yeah, maraming salamat. Yon. Maraming salamat nga pala bago tayo mag-start sa mga sponsor natin sa Scream Hardware, sa Dr. Inc., sa mga staff natin dito na binibigay nyo sa amin. Maraming salamat sa inyo. Tuloy-tuloy nyo yung pagsuporta. Palagi nyo papanoorin itong podcast na to. Marami tayong matututunan sa mga bawat guest natin. Magkakaroon tayo ng marami pang iba pang mga bandal na pupunta rito. Abangan natin next week. Isang pinaka solid na underground bandal. Abangan niyo 'yun. Yun lang. So, let's get back to our podcast, The Bandals Block. Yeah. Men, ito lang tanong ko lang. Paano mo babalanse yung pagbabandal sa personal na buhay? Balanse, para sa akin kasi ngayon, nababalanse ko siya pero mahirap kasi sa umaga, siyempre hindi naman ako hindi naman ako binata, pamilyado na rin ako. Tapos siyempre may negosyo rin ako. Kumbaga parang hinahati mo yung oras. So hinahati ko ng oras, talagang naghahanap ako ng free time para magawa yung ginagawa ko yung bundles na. Kumbaga, tinatapos ko muna lahat ng priorities ko bago ako lumabas para mag-throw ups, gano'n, gumawa. Ganun. At sa social media, ano masasabi mo sa social media ngayon? Eksena ngayon gamit ang social media. Masasabi ko, dalawa yung masasabi ko, may good side, may bad side. Doon tayo sa good side. Good side, sobrang dali na lang ngayon para sa lahat. Kasi nung panahon ko, ang hirap, kumbaga nung panahon ko, way back, sabihin na natin, 2013, wala pang masyadong social media. Wala kang makikita wala kang makikita mga reference, kumbaga, Google ka lang makikita. Kumbaga, MSK, sa Google mo lang makikita. Ngayon kasi, sobrang swerte ng mga new bloods ngayon. Yung social media parang sobrang halaga na no? Sobrang halaga na ngayon sa new bloods kasi sa yung good way niya sa mga new bloods, madali na lang sila makakita ng mga letters na pwede nilang gayahin. Tapos pangalawa, ang kinagandaan ng social media sa eksena, yung mga gawang tago, alam mo yun, kahit saan ka gumawang tago, post mo lang sa social media, marami nang makakita. Hindi kagaya dati na pag gumawa ka sa tago, ikaw lang may alam. Ikaw lang may alam. Parang parang nagiging way siya para mailabas mo yung gallery mo, yung art mo. Oo. Libre. Kasi Dati, bumibili kami ng mga magazine para mag ng mga gawa or para mag-aral kung paano gagayahin sa sketch, kung paano, alam mo yun, kung paano kumuha ng idea ng kulay. Ngayon, libre na, maglo-load ka lang or sa wifi ng bahay nyo. Pwede kang mag-search, di ba? Search mo lang kung anong mga stuffs. Tapos, yung sa social media, parang ayun din yung daan para ma-express mo yung art mo talaga. Tsaka yung good way ng social media, ngayon, pansin nyo, di ba, pinapasok na tayo ng mga foreign, na nakakausap na natin yung mga dati nating idol. Halimbawa, Santok Sabon, dati, kausapin yung MSK, ngayon, PM mo lang sa IG, minsan, pag re-replyan ka, kaya, halimbawa, sila MQ, yung mga 246, dahil sa social media, parang mas nagpapalakas pa. Yan yung Tsaka kasi nung panahon ko, kaya sinasabi ko yung good side ng social media, panahon ko, pahirapan makahanap ng mga quality supply. Naalala ko dati, dalawa kami ni Arma. Yung normal cup, kinakater pa namin yun para lang maging fat cup, o kaya calligraphy, or else, minsan, sablay, sumasabog talaga yung Yung sa naman niya, sa bad side naman ng social media para sa eksena, para sa akin, yung snitch. Kasi sa panahon ngayon,
Kunyari, gumawa ako sa isang risky na lugar. Kunyari, kilalang tao yung may-ari. Pipicturean yung gawa ko, tapos, popost sa social media, kung sino may kilala nito, bibigyan ko ng 5,000, ituro nyo lang sa akin. Yun yung pangit na, ng social media. Para sa akin. All the snitch, man. Teach talaga tol sa social media. Kaya kung mas mabuting talaga maingat ka rin. Maingat bawat Mas okay na makita na lang nila. kaya yung paggamit mo sa social media dapat talagang mauta ka. Hindi yung parang yung masabi mo lang, ay, nasa social media ako gano'n. Hirap din sa social media, men, yung talagang lahat inaano mo eh. Sabi nga nila, think before you, Exactly. diba? Parang ingat talaga, ingat. Ingat talaga. Kaya ingat lang din talaga sa mga writer din diyan na stay vigilant anytime. So, kwentuhan mo naman kami, tol, about sa mga experiences mo sa pagbabandal, lahat, yung hindi mo makakalimutan. Marami, sige, yung na lang, yung isa sa EDSA Munoz, Payback, nakalimutan ko na ang taon, kasama ko si Ganwan. Nagka-throw ups kami dalawa. Tapos, nagulat kami, may lumabas na tao, ito yung spot, sa gilid may lumabas na tao, may dalang jungle bolo. Talagang habulin kami. Ano yung si Rambo, man? Dito, hindi kumbaga sabi niya sa akin, bandal kayo ng bandal, hindi niyo ba alam nakakasira na kayo ng properties. Talagang habulin kami tol, nakahaba ganyan. Yan taba namin dalawa ni Kano, talagang parang tuhog talaga kami kung nagkataon. Walking lang kayo nun. Okay lang. Ano na lang, kumbaga nadaan na lang sa usap, hindi na lang namin tinuloy. Kung way back makikita niyo yung gawa namin ni Kanuan doon, parehas fill in lang, hindi tapos. Yun, tapos Nakakatakot yun, men. Kala lumabas si Samurai X. tol, hanggang ngayon, yun pa rin iniisip ko tuwing gumagawa ko pa kami, gumano na naman lumabas. Kaya nga, buwan ng tol, ganyan. Parang pangkatay ng bata. Jungle Bolo talaga. Tapos yung isang experience na hindi ko malilimutan hanggang ngayon, sa San Juan, tol. Tapos na ako nun. Tapos na. Tapos biglang may sumigaw na tao na, "Boy, bilisan mo," sabi niya sa akin. Paglingon ko, yun na, may sumakal sa akin pulis kasi yung sakal talaga, yung gantong headlock. Hindi na ako nakapalag noon. Tapos, syempre, dinala ako sa police station. Usap-usap, syempre nagreklamo ako kasi, parang physical injury kumbaga. Siyempre, mauta ka mga polis. Alam nila kung paano gagawin medical. Yun, nakulong ako ng 3 gabi, 2 araw sa San Juan. Detain ka. Tapos hinarap ako sa mayor nila. Para akong pumatay. Kasi siyempre, Kasi hinarap ka kay Mayor. kumbaga, yung PT crime lang naman ang vandalism. Ang masakit dun kasi parang may meeting sila na kasi mayora lahat ng chairman sa buong lugar, nandyan. Tapos may mga konsehal. Talagang nakaposos ako, nakaganyan ako. Tapos hinarap ako sa harap ng mga yon. Tapos, excuse. Tinanong ako, ba't ka nagbabanda? Hindi ako nagsasalita. Hindi talaga ako nagsasalita. Tapos, yun yung pinaka-worst sa akin, yung parang talagang hindi ka pwede magtakip ng mukha nun. Kasi nakaharap ka sa mga chairman, sa congressman. Yun, parang sa akin, tatak na sa akin yun na parang dapat talaga lagi mag-ingat. Mag-ingat. Sa San Juan, men, big deal sa kanila. San Juan, big deal. Sa San Juan, big deal ang vandals. Talagang kulong kung kulong. Kumpiyansa. Kaya ingat. Ingat. Yun yung mga experience na hindi ko malilimutan sa buong pagbabandals ko. Ngayong simula hanggang ngayon pa. Napunta kang Taiwan, men. Napunta ako doon.
Kwentuhan mo kami sa Taiwan. Ilang days ka doon, men? Sa Taiwan, ano lang ako doon, 3 nights lang ako doon. Unexpected lang yan, kumbaga. Yung best friend namin ni Armac na isa, hindi siya writer. Tinawagan ako na, Tol, magtataiwan ako bago sumama. Lagi kami nag-uusap ni Armac na, Tol, mag-Taiwan ka. Mga ganun siya, parang pumunta ako sa Taiwan para gumawa o mag-balance. Pagdating ko sa Taiwan, yan nga, day 1 namin. Sobrang hirap, Tol, para sa akin. Kung Taiwan o Pilipinas, mas nahihirapan ako sa Taiwan kasi basuka yung mga CCTV nila dun eh. Mga haba, yung malalaki. Tsaka, ang mabilis yung responde dun. Oo din, sabi rin ni Cassie na nakaraang podcast, sobrang active ng CCTV. Sobrang active. Hindi katulad sa Pilipinas, natutulog yung nag-monitor. Doon, nung gumawa kami doon sa malapit sa highway, pagtapos namin gumawa ni Armac nun, nagpalit ako ng damit. Tapos yung mga spray cans na wala na laman, tinapon namin sa basurahan. Tapos kung saan kami dumaan para lang hindi kami malukit kasi share ko na rin, isa namin grupo, si Maro. Bago sila dati umalis ng Taiwan, nag-throw up sila. Tapos nahuli sa CCTV. Yun, bago sila lumipad, pabalik ata ng Canada or ibang bansa. Nahuli sila, tapos nag-fine sila. Ganun ka-active sa Taiwan, kumbaga. Hindi katulad sa atin, tao yung uhuli sa atin doon. CCTV, active yung CCTV doon, tapos pa nila, pinagduduktong nila yung kung saan ka dumaan. Kaya dumaan ako dito, yung CCTV dito. Kung saan ka naka-stream, malulocate nila. Ganun kalupit sa Taiwan. Ganun. Malalaman kung saan ka. Malalaman. Hindi ka gaya sa atin sa Pilipinas na may CCTV, tulog naman yung niya, may nagpapantay yan. Ganun, kalupit sa Taiwan. Tapos, Dito sa Pilipinas, anong lugar yung pinaka-paborito mong gawan, men? Tol, walang iba. Manila, Tol. Manila. Manila talaga. Aurora. Yung naman kasi, share ko na rin. Kaya naman ako tinawag sa, parang sa Aurora. Doon kasi ako gumagawa. Palagi. Tapos napansin ko, walang masyadong gumagawa doon. Tapos, yun, si Ninong Caro. Siya yung nagbansag sa akin dati na yung hindi ko na lang sasabihin kasi baka maraming tumaas yung yung tumaas yung mga kilay. Siya yung nagbansag sa akin na Aurora ganun. Tapos, pinanindigan ko na lang na sige, wala namang gumagawa dito sa Aurora ganun. Tagtarin ka ng tagtarin, papuntang Manila. Tapos minsan tumatagos ako ng QC, Manda, EDSA, tapos Makati, gano'n. Men, pero bibigay ko na yung flowers sa'yo, men, dahil kumbaga, bibigay ko respect sa'yo dahil pag pumunta ang Aurora talaga, isang straight na yan. Puro things, men. Salamat, Tol, salamat. Kasi para sa akin, Tol, kaya ako tinatagtad yung Aurora. Masaya ako pag nakikita ko yung mga gawa ko doon. Oo din kasi doon ka malapit eh. Doon ako Parang araw-araw mo nakikita. Halimbawa, gumawa ka ang sarap ko rin kasi sa feeling nun eh, na parang gumawa ka ngayong gabi, tapos nakita mo yung gawa mo kinabukasan, na boom. Ganun. Sa Manila shoutout sa Manila. Sobrang bagal ng responde nyo palagi. Kaya masaya dyan sa Manila, Tol. Tsaka hindi ko naman sinasabing madaling gumawa sa Manila. Pero talagang nakasanayan ko na talaga sa Manila gumawa. Iba na eh. Ano mo na yun eh. Kumbaga, forte mo na dun eh. Kumbaga, tarima mo yun, Tol eh. Kasi sa Manila, Tol, hindi pa rin, hanggang ngayon, may hold-upan pa rin sa Manila. Syempre, di mawawa. Mapagtripan ka, di ba? Yun. Kaya, yung mga mga rider na gusto sumubok sa Manila, hindi ko sinasabing madaling gumawa sa Manila. Pwede nyo rin subukan kasi
Yun yung mga nararanasan ko. Nakaraan niya, hindi ko na lang sinip. Hinabol ako sa Espanya. Saan? Sa Espanya, hinabol ako. Kumbaga, buti na lang, nandun yung tropa ko may motor. Takbo ko, sabay angkas sa tropa. Diba? Dame. Hirap talaga. Mahirap. Hindi siya, yung bundles na eh. Walang ano dun. Lahat ng consequence, kailangan tanggapin mo. Kailangan matigas ka talaga. Kumbaga. Hindi mo pwedeng sabihin na, sir, nag-art lang ako eh. Wala nang ganun yun. Nag-art, wala nang ganun. Hindi mo na masasabi din, no, na, kasi gabi mo ginawa, eh. Kumbaga, I mean, ano ka na eh, gumagawa ka na ng something crime eh. Right. Paggabi. Crime na yan. Pero may possibility sa umaga na maitagos mo yung gumagawa ng art. Kasi umaga eh. Hindi, para sa akin sa Manila kasi, simula na upo yung isang mayor doon, excuse me, namulat ang tao sa bundles. Hindi ko sasabihin kung sinong mayor yun. Okay. Simula nung umupo siya, dati kasi natatagos yung ano eh, kahit illegal, sabihin mo, art lang po. Pero ngayon hindi na siya matagos kasi nga namulat yung mga tao sa Manila na pag may hawak kang spray paint at ginaganon mo yan sa patio, bundle siya. Kahit ano-ano. Kahit nga yung ano eh, may paalam, yung sa isang kapagrupo, paalam yun na yan. May dadaan na tao sasabihin, nagbabundles ka. Pero sasabihin ng isang kapagrupo, napaalam na po yan. Kumbaga, commission po yan. Ganun. Kahit halimbawa, itong shop, pinagawa ko yung labas. Tapos, for example, this is Manila. Oh, yes. Tapos pinagawa ko to roll up na to. Tapos na-tsempohan ng mobile or government member. Tapos once na na-acto ka, kahit legal yung ginagawa mo, Sasabihin, dadamputin ka. hindi na dadamputin. Hinto ka nila, tapos sasabihin mo nila, babundles ka. Tapos sasabihin mo, syempre sabihin mo, ano po yan, commission po yan. Okay. Sa Manila, pero sa umaga lang yan. Pero pag gabi rin, ganun din. Basta pag nakita ka ng tao sa Manila, may hawak na spray paint, tapos nagtutrops ka, isipin nila ng bundles na talaga. Kahit basta spray paint ng bundles. Anong Anong hook mo sa daytime and nighttime? Paano ho? I mean, ano masasabi mo sa paggawa ng daytime and then sa gabi? Para sa akin kasi, excuse. Para sa akin, yung umaga at gabi, same lang yan pag gumagawa ko. Kasi ginagawa ko rin yun. Ang problema lang sa umaga, maraming chismosa or paano ba yun, yung mga, kung tawagin ko yun, mga superman. Mga concerned citizens. Yun. Yung mga superman, kumbaga, sasabihin, bawal yan vandalism yan Gusto mo, tumawag ako ng polis. Sinasabi ko lang, pasensya na po, tapusin ko lang. Ginagano ko na lang. Hindi na ako pumapalag. Pero minsan, yung pagkabindalawa ng tropa ko sila sa gabi, nagaya nung bago kong gawa sa may Binondo, sinaway ako ng tanod. Pinagmumumura pa namin. Parang, natutulog ka kasi. Ginagano namin. Para sa akin, disrespect sa akin. Pero, parang sinasabi namin sa kanya, hindi naman yan magagawa kung hindi ka natutulog. Parang gano'n. Din kasalanan rin nila yan, men. About ngayon sa daytime, ganun nga no? Marami talagang mga concerned citizen din talaga. Kasi sa gabi, daling araw, walang tao syempre. Ayun din yung kaibahan no? Yung tawag ko may tawag kami magkakagrupo sa madaling araw sa gabi. Pag gumagawa kami ng ganong oras, God hour ang tawag namin doon. Ano? God hour. God hour. Oo, kasi parang walang tao, ikaw lang sa labas, gano'n. God mode. Kung bahala ka na kung 100% kang gagawa. Sa umaga kasi, marami talaga. Maraming pwedeng mangialam sa'yo sa umaga.
Sobrang dami. Mga civilian. Civilian, no? Nawala ka tol eh. I mean, ngayon comeback ka yung comeback mo talagang ano eh, talagang up, trend. Um, Ilang year ka nawala, men? I mean, ilang year ka nag-stop? Nag-stop ka sa pagbabandal, nag-stop ka sa pagga-graffiti. Ilang year ka nawala? Nawala ako sa pagbabandal pero nakasubaybay pa rin ako palagi. Kaya alam ko kung sino yung malakas sa ganitong taon, sino yung active na crew. Parang 5 taon na ata ako nawala kasi unang-una nun. Namatay yung tatay ko nung 2019. Tapos, syempre, sabi ng tatay ko sa akin, nung bago siya mamatay, ayusin mo yung buhay mo. Diba? Ayusin mo yung buhay mo, yung pamilya mo, ayusin mo, dapat settle yan kasi wala na ako. Parang nagpaalam siya sa akin. Kaya doon, parang syempre, tatay ko yun. Kasi yung tatay ko, number one fan ko yun sa pag-graffiti. Number one fan ko yun. Kahit nung nakulong ako, tuwan-tuwa pa yun. Sabi niya, kagaguhan mo kasi, kagaguhan mo eh. Ganun. Pero kahit nakakulong ako nun, lagi niya ako dinadalaw. Umaga, tanghali, hapon. Para lang matingnan kung okay ako sa loob. Yung 5 taon ako tumigil, unang-una dahil sa tatay ko, dahil nga namatay siya. Parang respect lang sa sinabi niya na ayusin ko muna yung pamilya ko. Kailangan stable na sila para wala na akong isipin. Nagawa mo, men, nagawa mo. Nagawa ko naman. Tapos, syempre, 2020, pandemic. Ayoko rin sumagal nun kasi may mga tropa rin ako nagkaroon ng COVID. Pero awan ng Diyos, lahat naman sila buhay. Tapos syempre, Duterte days, medyo kagaya na sinabi ni Cassie nung sa unang podcast na sobrang higpit talaga. Totoo. Talagang bilib din ako nung mga panahon na si Duterte yung presidente. Bilib din ako sa mga bumiget up nun kasi kaya na power trip talaga to, power trip. Kaya na kami mga dyan, patayin ka, wala kang magagawa. Kahit nagbabandals ka lang, sabihin sa'yo, nanlaban ka. Mismo. Hirap ng time na yon. Saka, kwentuhan mo kami about sa bakit, kasi dati, character eh. Character yung master mo. Puro character yung mga nakalagay sa letter. Bakit ka nag-ano, men? Bakit mo naisipan na gawin ng letters? Kasi nakilala ka namin bilang sa ganung Yung style. Oo. Ah, kasi nung, di ba tumigil niya ako ng 5 taon. Pag, yun eh, January 1, tama. Unang gawa ko yun. Pero December pa lang, kinukulit na ako ni Armac na bumalik talaga ako. Sabi niya, Tol, bumalik ka na, gumawa ka na. Sabi niya, para may kasama na ako gumawa. Kasi nung panahon na yun, yung grupo ko na MCD, na dalawa kami yung bumuo, tulog. Kumbaga, wala. Nasaan si Armac nung time na yon? Siya, pabalik-balik, Taiwan, Pilipinas, Taiwan, Pilipinas, Taiwan, Pilipinas. Tapos, sige, sabi ko, Tol, Subukan ko. Pero sa IG, lagi ako nanonood ng mga gawa. Yung mga malalaki, mga sa New York, mga lalaki nun. Sabi. Tapos, na, paano? Basta na-discover, may na-discover ako sa Shopee na bilihan ng ganito. Nakalimutan pangalan. Nag-try ako, isang ganito, isang ganyan. Tapos, January 1, lumabas ako, gumawa ako ng isang malaki. Yun yung pinakauna. Yun yung una. Sabi ko kay Armac, sige tol, papanindigan mo na to. Tapos yun, January 1, letters with characters pa ako. Tapos naisip ko nun na maiba naman, sabi ko. Maiba naman kaya, mag-letters naman kaya ako. Kasi, unang-una, parang yung things na nagpahinga, sinama ko na yun sa parang kailangan pagbalik ko, iba na, kumbaga. Kaya ko mag-letters, kaya ko mag-characters, kaya ko mag-blockbuster, kaya ko mag-piece. Kumbaga, inano ko sa sarili ko na dapat kaya ko na lahat, hindi lang ako may stay sa
sa ganong format. Kasi, isipin mo, paulit-ulit. Yun lang at yun at yun at yun at yun. Lalakihan ko lang. Oh, Kasi nawala ka 5 year eh. Tas yung ibabalik mo parang ganun pa rin. Parang ganun pa rin eh. I mean, kumbaga nagising ka, tapos pagising mo, ayun na naman gagawin mo. Tas parang dun pa rin mapupunta eh sa pag-quit. Kaya kahit sa aspeto men, kahit sa personal na buhay, halimbawa, nagtatrabaho ka papasok sa isang fast food chain men. Pagising mo, ligo, kain, pasok, uwi. uwi, Tapos, tulog, bukas ganun ulit. ganun ulit. Maganda, binago niya. Iba din yung ginawa niya na parang nag-explore ka. Ah. Kasi na pa niya. Tsaka nakita ko rin kasi yung graffiti, nag-evolution na siya kumbaga. Pag ano na yung graffiti sa Pilipinas, yung vandals. Tapos ako oo, datihan, pero yung style mo, ganun pa rin. Parang iwan na eh. Kumbaga, maraming dating writer na lagi akong tinatanong na, Tol, bakit ayaw mong ibalik yun na parang doon ka na naman nakilala eh. Sa akin naman kasi gusto ko mag-explore lahat. Kumbaga, ngayon, ang lalaki ng gawa ko. Ngayon men, napansin namin, puro kayo blockbuster. MCD, lahat, buong Manila, MCD, ang lalaki tol. Solid yung crew nyo. Ayun, Ano yun, bigyan mo kami ng idea. Ilan kayo gumagawa ng mga buster na yon? Gano'n nyo katagal ginagawa yon men? ano yun, Tol, yung sa Buster kasi nun, bago ako bumalik sa pagbaban, nakabalik na ako na sa Vandals. Nag-usap kami ni Armac na sabi niya, ano Tol, balik kaya natin yung Buster, sabi niya sa akin. Sabi ko, sige Tol, walang problema. Kasi siyempre, ilang taon na ako sa graffiti scene sa eksena. Ang dami ko na nakita. Nung panahon, way back, halos lahat ng crew nagbabaster pag Pacquiao Day. Pag Pacquiao Day, wala na kasing Pacquiao Day ngayon. Naalala ko yun. Naalala ko yung time na yon na pag laban ni Pacquiao, walang tao sa daan. Wala. As in, zero. Zombie land. Kumbaga, ikaw lang nasa labas. Nakakakwentuhan ko sila Isba. Pumunta sila dito nung time na nasa shop ako. Tinanong ko sila, nung Pacquiao days, Tol, nung Pacquiao days, anong trip nyo? Kasi nung time na yon walang tao sa daan eh. Zombieland buong Rizal eh. Sabi nila, Buong mundo, buong Pilipinas. buong Pilipinas. Buong Pilipinas. Sabi nila, Tol, lahat daw sila, buong CSK, may mga kanya-kanyang, toka sa buong Rizal. Na parang, sige, yung dalawa dito, doon. Puro CSK gagawin, pang, blockbuster. Kasi nung dati kasi, ang lagi namin nakikita ang blockbuster. SBK, KST. Siyempre, the legendary blockbuster, KMD. Yung malaki sa Manila. Legendary na yun. Tsaka yung para sa akin, legend blockbuster. Nuno, Danjar, Herb sa Cubao. Yun. Kaya nung bumalik ako, tapos nakapag-recruit kami, binalik namin yung buster na, kumbaga, yung crew binabuster kung saan, gano'n. Kasi parang sa panahon niya patay na yung eksena ng blockbuster. So, sa nakikita ko kasi puro ngayon, puro throw-ups, letters. Totoo din kasi nung nag-buster kayo, biglang boom eh, kasi kayo lang gumagawa ulit. Tsaka napansin mo kasi, wala na nagbabuster ng crew. Puro kung may magbabuster man ngayon, pangalan nila. Yun. Tsaka yun, props sa mga kapro ko, lalo na dun sa kay Calci. Yun, props dun. Sa mga buster, gaano nyo katagal? Sa buster, Tol, Mga Tol, sabihin na natin kasi laki ng isang bus. yung malaki namin. May malaki kasi kami hindi ko na sasabihin yung exact location sa San Juan. Pero hindi ko sasabihin kung saan doon. Matapos namin ata yun, 2 hours.
2 hour. Tatlo Hours. kami. Tatlo kami. Ako, si Morn, si Kauzi. Tatlo kami. Tapos illegal yun. 2 hour, illegal, walang tigil. Wala. Talagang rat-rat. Kasi, inisip namin, pag nahuli kami doon, unang-una trespassing. Pangalawa, damage to property kasi kabilang building. Tapos, hindi ko na alam kung ano-ano pa yung papatong sa aming kaso. Kaya talagang rat-rat lang. Pero ngayon, pag nagbabaster kami, minsan kasi toka-toka, pero ako, ang kasama kong kabady ko lagi, si Kauzi. Minsan, yung buster namin sa Cubao, ang tumira nun, si Tap, pati si Kale. Kumbaga iba-iba. Kumbaga toka-toka lang kasi kung sino yung may trip, mag-buster, siya. Pero yung pintura, ang bagan yan. Ang bagan, tapos kukunin sa bahay ko. Pati yung mga gamit, kukunin sa bahay ko. Tapos sila na bahala kung saan nila gusto. Parang nagiinuman lang. Oh, ang bagal. Ayos. Doon, ano yun, sa Buster ba, may mga nakatoka, sino magla-lining, sino magla-letter, sino magpipil. May nakatoka, gaya namin. Halimbawa, kami dalawa ni Calci. Ako sa fill-in, siya sa lining. Ganun. Parang mabilis lang. Okay. Ganun. Kasi pag, halimbawa, kanya-kanya, matagal. Kumbaga, ikaw na. Oo, matagal din kasi magkakagulo-gulo kayo doon sa spot eh. Aside from focus kayo, aside from nasa rush kayo, magkakalito. Tapos illegal pa. Illegal, ganun. Props sa inyo, tol. Sobrang mga ginagawa niyo. Salamat. MCD, sobrang lakas sa Manila. Ano ibig sabihin ng MCD, tol? Bebe, pinaka-meaning niya make cities different. Pero ngayon, pinopost namin ang most chill dudes na lang para most chill dudes na lang. Mga chill lang talaga kayo. Eto, personal na tanong. Sa'yo, men, sino yung nilook up mo ngayon dito sa Pilipinas? Mapa crew or crew muna. From Sino yung nilook up mo dito sa Pilipinas? anong year? Ngayong taon or from dati? Sige, nung dati pa muna. So, yung dati, syempre, KSP, SBK, GSM. Dati. SBK, talaga nakikita nyo kasi Manila. Manila. Shoutout kay Kuya Yo. Okay, Mars. Ngayon taon, nilook up naming crew. Siyempre, 619, tayo na. Ang dami niyan, iba't iba. May heavy hitter ng Heaven Spot, may Prom Streets, iba-iba halo-halo. Siyempre, mga kuya, LBC. Yan, mga kuya. Yan, yun na talaga, LBC. Sila ngayon yung parang rat-rat pa rin. Yung momentum nila. Tuloy-tuloy. Classic, mapa, streets, lahat. Parang sila yung bumubuhay pa rin talaga. Kumbaga, isipin mo, kung walang LBC ngayon sa eksena. Kumbaga, kung may mawalang crew, ang LBC nandyan. Kung may tumigil na crew na luma, ang LBC nandyan. Gawa lang sila ng gawa. Yeah, mismo. Kasi kumbaga parang sila na yung ngayon, men. Shoutout sa kanila. Shoutout sa LBC. Kung wala sila ngayon, parang mangyayari, rat race ulit. Rat race ulit. Hindi naman sa sinasabi kung yung LBC pinaka-top. Kumbaga kasi sila yung parang nakikita ko nilook up nyo ngayon. Halos lahat ng writer, nilook up ang LBC. Sa naman, tol? As a writer, Writer. mapa dati pa and then ngayon. Sa dati, kung consistency mula dati hanggang ngayon. Sinuno. Simula dati hanggang ngayon. Idol yun. Simula dati hanggang ngayon. Yung consistency kumbaga, maraming ilang decade na ba ang graffiti sa Pilipinas? Isang decade na ba? 2010, yung simula. 2. 2 decade na, pero still, sinuno nandiyan mo rin. Yeah. Sinuno pa. Subaybayan ko yun simula nung bata ako, men.
nakikita ko dito sa Rizal, mga DMP. DMP sila Kuya Uso, sila Cas, sila Demo, sila Smile. Yan. Ayun talaga yung mga nakikita kong dito sa amin dito sa amin banda sa Ortigas. Ito yung nakikita ko dati. So, tas meron din mga nunod, bandang Katipunan, ganyan-ganyan. Bata pa ako noon, men, pero namulat ako dun sa graffiti. So, ngayon, siguro ito na yung time namin na kami naman yung maging kuya. So, I build this shop. Yun. yun. Kumbaga, kung dati, sa dati hanggang ngayon, nuno talaga. Consistency. Pero, wala ka nang ano dun eh, wala ka nang masasabi dun kasi pag kinustan mo na bakit sinuno. O, tol, parang kumbaga lahat na writer na daanan na sinunong nakikita nila. Kumbaga, bata ako, nuno. Ngayong 2024, 25, nuno pa rin. Kumbaga, nandyan pa rin siya. Kaya totoo talaga yung bandal sa habang buhay. Bandal sa habang buhay. Kumbaga, walang tigilan. Papahinga lang. So, tol, bago ang lahat, ano masasabi mo sa mga aspiring graffiti artists, vandals, sa mga nagsisimula rin ng mga bata, mga nakapagsimula? Masasabi ko lang sa mga bago ngayon na parang dapat bago ka pumasok sa gantong larangan, dapat desidido ka. Tapos dapat talagang papanindigan mo kasi hindi birong pagbabandals. Kumbaga, maraming consequence. Tsaka, yun nga, payo ko rin sa mga bago, gumawa kayo ng sarili niyong alon. Yun lang. Big word para kay Tings. Tandaan niyo yung sinasabi niya. Malaking aral yan, men. Tol, patapos na naman yung podcast. Baka may mapapasalamatan ka or masya-shout mga tropa natin yan. Siyempre, shoutout sa crew, MCD, 619, tsaka RTG. Tsaka big shoutout at maraming salamat kay Armac kasi kung hindi dahil sa kanya, hindi ako abot sa ganito. Tsaka yun lang. Maraming salamat sa Get Up tsaka sa Bandals Block na may ganito ng papanoorin ng mga bago. Maraming salamat, tol. Maraming salamat sa pagpunta mo dito. All the way from Capital Manila. Manila to. Tapos dito sa Rizal. Sobrang solid din nung effort na ginawa mo. Nagbigay ka ng knowledge, nagbigay ka ng stories. Sana magtuloy-tuloy yung mga ginagawa mo, men. Gasolina para sa iyo. Salamat. Sa lahat ng mga nanonood, maraming salamat din. Supportahan nyo kami dito sa podcast namin sa The Get Up. Tuloy-tuloy to, men. Next episode, sinasabi ko sa inyo, isa sa mga underground vandal dito sa Pilipinas. Tapos, lagi nyo abangan lahat ng episode. Ngayong taon, sa Soplak tayo, men. Maraming mga episode, kakaiba, iba't ibang artist galing sa iba't ibang part ng Metro Manila. Meron din tayong naibitahan na galing pa sa mga sa South, sa East. So, lagi nyong ipapalo tong page natin nandito sa baba. Tapos, abangan nyo rin sa YouTube. Yung channel namin, The Bandals Block. Subscribe din kayo doon, comment din kayo. Tapos, mag-comment kayo sa lahat ng post na to kung sino yung gusto nyong next naming i-guess. Comment lang kayo kung sino yung gusto nyo. Ayun. Shoutout to our sponsor, Daily Grind, Dr. Inc., Scream Hardware, Radio Eyes, Suabe Manakbo, and Dope Cans. Yeah. Maraming salamat. Maraming salamat. Okay, salamat.